ano ba talaga yung nagko-cause ng mga peptic ulcer? Doc, true ba na ang pagpapalipas ng gutom ay nagko-cause ng peptic ulcer disease? Common talaga, no? Kung ang pag sinabing magkaka-ulcer ka, ang common doon, number one, yung Helicobacter pylori. Yun yung bacteria sa stomach na nakukuha mo sa mga maduduming pagkain na ang ginagawa niya sa bituka natin, sinisira niya yung defense mechanism ng bituka natin laban sa asido. So, nakukuha ito sa maduduming pagkain, hindi porket nakakain ka na nun, nandiyan na siya at magkakaroon ka ng sakit ng tiyan. Hindi siya katulad ng nagtatai ka, after certain time, sasakit ang tiyan mo. It stays there, magpaparami pa siya, bago sumakit ang tiyan mo pag nagkaroon ka na ng sugat. Meaning nagkaroon na ng exposure yung bituka mo sa asido. Kasi yung bituka natin may protective lining, no? Sa mucus, mabilis yung bicarbonate secretion, so that prevents exposure sa acid. Ang isa pa naman dito, yung tinatawag na NSAIDs, no? Non-steroidal anti-inflammatory drug. Ano yun? Yun yung mga paborito nating inumin pag sumasakit ang ating walat, whatever, mga kasukasuan na yan. Mga mefenamic, ibuprofen, ganong klaseng gamot, o minsan naman sa mga matatanda, dahil may sakit sa puso, aspirin. So, ganun din ang niya, sinisira din niya yung protective, naapektuhan yung protective lining ng stomach natin sa muriatic acid. Imagine mo ganun katapang yun, muriatic acid, na-expose yung stomach natin, kaya nagkakaroon ng sugat. So, either gastritis ka or magkaka-ulcer ka. So, basta may nakita ka ng umiinom, ay naku, magkaka-ulcer yan. So, yung Helicobacter pylori, ibang testing naman gagawin doon. Oo. True ba na yung pagkain umano ng maaanghang na pagkain nakaka-trigger ng peptic ulcer? Yung symptoms, napapalala yung symptoms mo. Hindi siya yung nagkokos ng ulcer.